Welcome back to Jeju Island! Alam niyo, hindi luma yung vibe. Ito pinuntahan namin to nila Hazel before eh. Sige guys, ito na lang orderin natin. Isang seafood and green onion pancake. Ganito yung ayokong detergent. Parang nakita niyo naman kanina. Walang katao-tao dito sa Jeju. Hello guys! I'm back again with another vlog. And now, nabasa niyo naman sa title, tayo po ay babalik at pupunta sa Jeju Island dito sa South Korea. And ngayon pa lang, gusto kong sabihin sa inyo na ito pong part ng Jeju Island, kahit wala po kayong valid South Korea tourist visa, is pwede nyong puntahan basta directly kayo pupunta sa Jeju Island or meron kayong flight na connecting. Like for example, Manila to Hong Kong, then Hong Kong naman to Jeju Island. Or Manila to Taiwan, then Taiwan to Jeju Island. So meaning, pwede kayo makapunta ng visa-free sa Jeju Island kapag kayo po ay walang visa, syempre of course, plus ang flight nyo is direct. Kaya meron bang direct flight? Ilalagay ko na lang dito from Manila. Kung wala, is kinakailangan nyo pong sumakay kunyari ng Cathay Pacific or Eva Air, ganyan, or kung ano pa mga available na listahan ng airlines dyan na hindi kayo ibababa sa Incheon or sa kahit saan pa man, or kundi sa Busan. Bawal yon. Ang mahalaga is ang pipiliin yung flight is directly mismo or connecting sa Jeju Island. Ilang beses kong inulit guys para just in case kung hindi pa kayo aware is magawa nyo at mailista nyo itong Jeju Island sa mga future travel ganaps nyo. And if ever guys, kung gusto nyo po makita yung South Korea ganaps natin na Seoul part, is panoorin nyo yung previous episodes. Nagpunta tayo Nami Island, nag-ski tayo, and ito po kasi ang pangatlong punta natin sa South Korea. So pwedeng ang gawin nyo is panoorin nyo naman yung second na travel series na ginawa natin before, or yung first ever travel series natin sa South Korea na ginawa natin last year. So, meron tayong mga pinuntahan doon na hindi natin babalikan dito sa series na to para just in case kung ito po yung una nyo mapanood ay magkaroon kayo ng mas comprehensive guide lalo for first timers, okay? Ngayon, let's go na. Ayan, papakita ko lang sa inyo ang ating maleta. So, bigay po ito ni World Traveler PH. So, ito po ay Aspen. So, yan po ang maleta natin ngayon. So, basically, ano siya guys, pagka in-open nyo to, isang openan lang siya. Hindi na siya yung parang bubukas sa gitna, ganon. Kaya kapag kunyari, perfecto, kung ang hotel room nyo is maliit. Tapos, yung mga Japanese style na hotel. So, ganito mga klaseng, maleta, yung perfect for you guys. Bali ngayon, magla-lunch na muna tayo kasi yung flight natin is around 4:40 p.m. and 11 a.m. pa lang. So makikipagkita na muna tayo kay Hazel, June, Jax, and also JM. So magla-lunch muna, brunch, ganyan. Then saka tayo aalas at pupunta na tayo sa Gimpo Airport. Usually guys, dun sa Gimpo Airport, doon yung mga flights from here sa Incheon, from here sa Seoul, going sa Jeju Island. Meron din tong mga flights going naman sa Busan. Kayo bahala kung ano ang gusto nyong atake. Guys, dito tayo ngayon kakain sa Pura Duck again. So kasama natin si Hazel, Jax, and JM. So ito guys yung mabibili nyo dito. Ayan, tignan nyo. So 26,000 Korean won usually yung prices. So masarap yan. Merong may boneless, tapos merong bone. Ayan. Ayan naman yung merong buto. Pero tayo boneless yung gusto natin. Tapos meron ding wing combination. Diba? So 26,000 ng i-give nyo idea sa mind if ever. Usually yun yung average. Tapos guys, tignan nyo, usually dito ay meron din dyang ganyan. O, tignan nyo, tender shibalo. Tapos yung mga side dish kung gusto nyo ng tteokbokki, 12,000 Korean won yun. May colored balls din, 5,800. Ayan o, may fries if ever you want. Oh, Detroit pizza, 15,900. And also, ayun yung beverage nila, 3,000 ang mga soft drinks. Tapos kung gusto niyo din naman ng Jim Beam na highball is 9,000 pesos. Suntory na highball is 9,000 won din. Diba? Ito guys yung food.
So, ayan, boneless to. Tapos, this one yung may bone. Kasi gusto namin ni Jax ng boneless. Si Hazel and JM naman yung may bone. So, ayan, kasama na natin si Jax. Jax, say hi! Hazel! JM! Yan, anyong! So, ito guys, yung aming food bago umalis sa Seoul. Kain tayo guys sa Baskin Robbins. Ayan. Let's go. Grabe oh, tiga mo oh. Si Korean girl. Oh, tayo na naman siya. Guys. Ito yung favorite ice cream niya. Guys, ay ba na? Ano yan, ano yan, ano yan? Ano yan? Smile lang tayo. Bitin mo. Mami, miss kita. Ayan, huwag ka mag-alala, makikita tayo soon sa mga, kahit saan. Saan? Hindi, ayaw April, niya na akong May, kasama, or girl. June. Kapag ka nag-align ulit yung schedule natin. Kasi Ayaw ito niya po akong artista kasama. schedule to eh. Asan? Ay, meron yan, no? Ay, tapos boarding pass. 15,000 won. Hello guys! We're here now sa Gimpo International Airport. So from there sa Hongdae area going here, nag-Uber po tayo. Ang binayaran natin is 721 pesos. Yun yung kumalta sa GCash card natin. And dito po sa Gimpo International Airport, dito po usually mga flights ng from Seoul to Jeju. Okay? So ngayon, let's go na. Tignan nyo. Check-in na tayo. Ang ating airline sa trip na to ay Korean Air. So hanapin natin dyan. Ayun, ang Korean Air is 26 to 39. Dito sa side na to. Tignan nyo guys, ang maganda kasi dito is if ever kung gusto nyo mag self-check-in, meron dito mga machines. Pero sa case natin, naka-check-in na tayo. So dito na lang tayo magba-bag drop sa Korean Air. Ayan guys, bag drop. Ito gusto ko din dito sa Gimpo. Super konti ng tao. First time natin sa Korean Air, no? If I'm not mistaken. Yay! Yan. Tignan nyo guys, saktong 20 kilos ang ating maleta. Ang saya. Yan. Ito na guys, yung pinaka-boarding pass natin. Paper lang siya, parang resibo. So, KE1169, yung flight number. And ngayon po is January 31. Ang boarding time natin is 16:20 and gate 10 and seat 30D. So, basically, aisle seat yan. Alam niyo naman, mahilig tayo sa aisle seat. And also, dito nga pala, kapag ka po kayo ay pupunta na sa Jeju, and kapag ka via Gimpo International Airport kayo, is kapag ka ibinigay nyo yung maleta nyo, mag-wait muna kayo ng 5 minutes. Intayin nyo hanggang maibigay sa inyo itong luggage or baggage tag nyo para sure na walang problema. Kasi may tendency din na at some point is baka mamaya bigla kayong maharang o biglang mabelta yung mismong maleta nyo ay para maagapan agad kung kahit anong problem man yan, okay? So, aside from that, kung kayo po ay gusto nyo magtimbang, meron din po ditong timbangan. Ayan. So, ayan po yung mga carry-on baggage allowance. Ang ganda ng mga baggage allowance nila dito kasi mga 10 kilos. Sa atin, 7 kilos lang, di ba? So, Korean Air, Asiana Airlines, Jeju Air, Jin Air, Air Busan, Eastar Jet, T-Way, and Air Seoul. Yan, mga carry-on yan. Umakyat na tayo sa taas kasi yun po yung departures. Before that, gusto ko lang ipakita na dito po, meron po ditong ATM if ever you want. And meron dyang Olive Young kung gusto niyo ng last minute skincare purchase. Also guys, additional fun fact, yung Jeju Island kasi is self-governing island dito sa South Korea. Kaya many nationalities na, kunyari merong visa talaga na required para makapasok sila sa South Korea. Doon sa Jeju Island, basta directly kayo dong babagsak or bababa na hindi na kayo dadaan pa ng Gimpo dito or hindi na kayo dadaan pa ng Incheon is magiging visa free na siya. Kaya tayo mga Pinoy, visa free. Ano to? Ah, galing. Meron dyang
Body Friend Lounge. Dito naman sa side na to ay Travel Mate. Ayan po. Lawak din Tapos ayan, Draw Your Soul. Papasok na tayo sa baggage check. Oh, di ba? Yung mga ganitong sign, hindi naman natin naiintindihan. Pero ito po yung yung nakalagay na mga time ng flight. May papuntang Jeju, may papuntang Gwangju, may papuntang Sachon, Busan, Yeosu. Nakalagpas na tayo ngayon sa security check. So, ito po ang itsura after nung x-ray area and also check-in area. Yan. So, dito, hahanapin nyo na yung gate nyo. Dito sa side na to, andito yung gate 1 to 10. At dito naman sa side na to, andito naman yung gate 15 to 20. Bali, gate 10 tayo, guys. Let's go here. First time natin sa side na to kasi before na nag-fly tayo, dito tayo sa side na 15 to 20. Tignan nyo guys, yung famous na Osolokti sa Jeju, meron dito sa Gimpo Airport. Naalala ko, pinuntahan natin yan sa tour. So yan, nakalagay, tea from Jeju, 1979. Organic green tea. Hala, ito na agad. Akala ko malayo pa. Yung natin, yung gate. Bungod na pala agad yung gate 10. Ito yung flight natin, 1640. Korean Air KE 1169. So, dito siya pababa. Wala palang walang refiller ng water. Yun actually hinahanap ko refiller ng water. Yun yung wala. Usually kasi sa ganito yung merong parang drinking fountain. Welcome back to Jeju Island! Grabe guys, we're back and ang lamig! Tignan nyo! Ayan, ito ang itsura ng klima dito ngayon. Malamig siya. As per checking, 3 degrees Celsius ngayon. So, a little bit warmer than Seoul. Andito na ngayon tayo sa arrivals area. And ito yung baggage claim number 3. So, dyan yung na-assign sa atin. Habang iniintay natin, wait lang natin siya. Pakita ko sa inyo to. This one. So, tignan nyo. Welcome to Jeju International Airport! At ang kanilang iconic na mga orange-orange. Yan. So, expect nyo dito sa Jeju leg, marami tayong orange o pongkan na kakainin. Opo. Okay, so now explain ko sa inyo yung mga ways or yung mga mode of transportation from here sa Jeju International Airport going sa inyong mismong mga respective hotels, if ever kung ano pa man yung ibubuk nyo. So, syempre number 1 is yung fastest and easiest option is yung pagsakay sa taxi. So, itong pagsakay sa taxi guys, naglalaro siya from 10,000 to 12,000 Korean won. Depende sa inyo yan. So, some taxis here are accepting T-money, some are accepting credit cards, pero I highly suggest na kayo po ay magdala ng cash. So, Korean won din yung ginagamit dito. And also, pangalawang option is yung pagsakay sa public buses, which is yun po ang gagawin natin. So, sa case natin is yung route 121 yung pwede nating sakyan. So, 1,000 to 1,600 Korean won yung pwede nating bayaran doon. And yung biyahe around 30 to 40 minutes yung tagal. And syempre, yung last option, ito yung most convenient but a little bit expensive. So, ang pag-book ng private transfer. So, pwede kayo magpa-book mismo sa hotel nyo, i-email nyo sila, or pwede din kayo mag-book sa Klook, pwede din kayo mag-book sa trip.com, kahit saan pa man yan, and para mas mabilis kayong padala doon sa inyong hotel. Yun nga lang, medyo pricey lang siya. And if ever kung magbubook kayo sa Klook, ilalagay ko yung link sa ibaba para pwede nyong magamit, para easy access na for you guys. Lalagay nyo lang doon, syempre, Jeju International Airport, and yung drop-off, which is yung hotel nyo. Dito sa ating case is mag-try tayo sa Uber, i-check natin yung rates para pwede nyo pagkumparahin. So, from here sa Jeju International Airport to Whistle Lark, which is ang ating hotel, ang price is 6,200 to 7,400 Korean won. Ayan. Tapos ngayon, nag-check naman tayo sa Klook kung magkano naman yung private airport
transfer. So 1,853 pesos yung one way. So sedan siya and good for 3 packs with 3 maletas. Okay, so ito naman siya. Alam nyo, parang naisip ko, parang mas okay lang din naman na mag-ano tayo, na mag-Uber na lang tayo kasi 6,200 Korean won lang pala. So mura lang. So 251 pesos lang siya. Pumapatak. So pwedeng ito na lang para kahit paano mag-book lang tayo, mag-aantay lang tayo, no? Parang mas marirecommend ko itong mag-Uber na lang kayo. At least kanina, pinakita ko lang sa inyo mga iba't ibang options na pwede yung pagpilian. Tignan nyo guys, na-observe ko lang. Nakakatuwa kasi properly yung pag-aayos nila sa maleta. Nandito sa side na to, yung gulong. Para mabilis mahahatak dun sa mga side na nandyan. So for example dito, mabilis siyang hahatakin na ganun. Kasi andito agad yung pinaka-handle. Ganyan Ayun na yung atin. Makikita niya pagpunta dito. Here's our maleta. Tanan. Tara na guys, exit na tayo. Check natin yung labas. Kung ano itsura. Oh, so this is what it looks like. Ganito guys yung itsura here. Tanan. So, pagka dinire-diretso natin to international arrivals na yan Though meron din naman ditong food spots if ever you want. Tapos meron ditong tourist information sa side na to, sa arrivals hall area. Pwede kayo kumuha ng mga info guides dyan. Dito sa side na to. Ayan Kaya lang puro mga Korean words. I mean mga yung sulat. Though meron mga ilan-ilan ng mga English. Tropical Halim Park. Scuba diving. Healing therapy shop. Ay, maganda yung ganun Eat, pray, labang, atake. So, ayan guys. Mag-ano na lang tayo. Mag-taxi. Ng Uber taxi, I mean. So, ito. Uber taxi ang gawin natin. Saan ba ang pick up? So, sa departure, 3rd floor, gate 5, taxi curbside. Okay. So, sa departure, 3rd floor, gate 5. Okay, wait lang. Umakyat ganyan tayo guys sa 3rd floor kasi dito nakalagay sa Uber yung pick up So, let's find it. Dito tayo. So, gate 5. Dire-diretso lang, guys. Grabe, dito sa Korea talaga, yung mga airport, ang kalmado. Lalo na kapag hindi Incheon, ang kalmado. Parang wala tayong nararamdaman pressure ng pagmamadali, ganun. Ito yung nakalagay. So, 5th floor. Diyan daw. So, saan dito? Sana tama, dito din sila nag-aabang. Oo, dito nga. Ayun ang mga Uber taxi. Ito na yung itsura dito. Gabi na. Wala nang sun. 6:23 ng January 31. Tingnan nyo, kinonfirm pa sa atin ng mismong driver. Is it the 3rd floor? Yes. Okay, got it. Sabi ko 3rd floor, gate 5, International Airport. Yun lang yung nahihirapan ako, to be honest guys, dito sa Uber. Hindi siya tulad ng Grab na pwede ka mag-send ng picture na kung nasan ka, ganun. Dito hindi, walang ganun. Ang option lang is pwede kang wait. Is pwede kang mag-call. Pero yung magsasend ka na kunyari kung nasan ka currently, walang ganun. So na guys, ang ating Uber. This one. Yan. Finally. Hello. Okay. Here please. Kamsahamnida. Ayan guys. Nandito na ngayon tayo. 15 minutes yung biyahe. Papunta dun sa ating location. And since ito nasakyan natin Uber taxi siya, parang taxi din siya ganyan, papakita ko sa inyo yung proof na pwede kayo magbayad ng T-money, which is yung same thing na ginagamit nyo sa ibang parte pa ng South Korea. Yan. So if ever kung hindi kayo mag-Uber ganyan, is pwede kayo mag-ganon. Kaya lang ako kasi personally, kapag ka nagta-travel, parang ang gusto ko is yung naka-fix na yung rate. Kasi yun ang pinaka-ayoko sa lahat, yung matataasan ng presyo or mabababaan ng presyo na hindi akma sa talagang dapat. Gets yun na yung point ko. So hindi ko na lang sinasabi kung ano yung tamang pero ganun talaga para mas mabuti ng ligtas at fix ang mismong presyo. Here na guys, wait. Ayan. Ito na yung hotel natin, Hotel Whistle. So, dito siya guys. Sa Hotel Whistle. So, nung nagre-research tayo, isa ito sa magandang nakita nating may good price. And also, nung nagpunta tayo dito together with Mac and Hazel, sabi ko,
parang ang ganda ng building. Nagagandahan ko exterior ha. So, ginudge ko siya based sa exterior. So, sabi ko, okay, sige, doon na lang. Pagkababalik tayo ng Jeju. Ta-da-da-dan. Oh, so this is what it looks like. Ito yun. Check-in reception. Okay, so guys, nakapag-check-in na tayo. And binigyan tayo ng ganito, ng paper na nakalagay yung mga information tulad ng mga fitness center, coin laundry. May laundry dito, sa akin to maglo-laundry talaga tayo. And yung password, walang password yung wifi nila. And aside from that, yung check-out time nila is 11 a.m. So mag-stay tayo dito ng 4 nights. Let's go. Ito siya. Let's go up. Hotel whistle. Okay, so wala nang ita-touch-touch pa sa elevator. Hindi siya ganoon kahigpit. Ito yung legend ng Hotel Whistle. So, from 3rd floor to 10th floor is guest room. Floor number 2, Skylark Hall, swimming pool, fitness center, coin laundry, and guest room. Sa baba, may parking lot. If ever may dala kayo mga ganun. Ay, nice. May paganyan dito. Ito yung tour ng hallway. Ayan. 441. Ay, pinakadulo tayo. Nakalagay 441. Ay, ito lang pala, bungad. Swerte naman. Sana mayroong mirror. Ay, mirror tuloy. Window na magandang view. Ocean, di ata yung binok natin din eh. Yan. So guys, ano siya? Blind room tour. So kung ano yung makikita ko, ng inyong makikita na first time. Ang ibig sabihin ko, ano yung makikita nyo, hindi na makikita ko na first time. Let's go. Ah, ganito yung itsura ng room. Ang sosyal. Mas sosyal siya kaysa dun sa Ocean Suites na tinuluyan natin before. Ito tignan nyo, pagpasok pa lang, yun ang makikita nyo. So, merong sabitan dyan, may pachinela sila, tapos sa ng sapatos, plus yung kanilang safety deposit box, so hindi yung parang bakal. And dito sa side na to, meron ditong full-length mirror. Ayan, hi! Plus, ito, may pa-ref, electric kettle, and coffee. Tapos, andito ang kanilang toilet. Ganda ng toilet, oh. Alam niyo, hindi luma yung vibe. So, naka-close siya para hindi maging messy. Ay! Oh my God, may bidet! Ito yung gusto ko! May bidet, guys! May bidet, oh! If ever, kung gusto niyo to, i-book niyo to, guys. Yan palang panalong-panalo na. Okay? So, may sink dyan, may pa-liquid soap. Ayan. Tapos may extra mga lalagyanan dito. Just area na yan. Pwede niyo ilagay dito yung mga toiletries nyo. Tapos may pa-tissue dyan. Okay. Approve sa atin to. So, dito na tayo. Ito, madami pang lalagyan dito para sa mga gamit. So, ilagay na natin yung gamit natin dyan. Ganyan siya. So, oh. Yan. Tapos, ayun yung pinaka-bed. Parang ang dilim sa part na to. Paano ba siya mapapaliwanag? Wala guys, ilaw. Yun na yun. Ito lang, nabuksan ko lang yan, tas ito. Pero at least, so, tingnan nyo, dalawang bed pala yung nabook natin. Tapos may balcony pala tayong nabook. Yan. May pabalcony tayo. Yan. So, pwede tayo dito magmuni-muni kung gusto natin. At ang maganda dito, ayan na guys, ang ocean. Ito ang gusto kong part eh. Pwede tayo maglakad-lakad dyan kung gugustuhin natin. Kung naaalala niyo before, naglakad-lakad din tayo dyan. So, one of the reasons kung bakit natin pinili yun, para kapag gusto lang natin ocean watch. Ocean watch talaga. And aside from that, meron ditong chairs, tapos table, ganyan. And puntahan natin later yung coin laundry. Ay, yung galing. May pa-Netflix din, oh. Yung kanilang kanilang TV dito. Guys, so ang problem is walang other option itong aircon dito, kundi heater lang yung lumalabas. So, parang centralized siya tulad doon sa Europe. So, yun yung downside. So, kung winter season dito sa South Korea, ito po ay heater lang. Hindi siya yung tulad na sa mga ibang hotel na ginagawa natin na kapag winter, ginagawa pa rin natin aircon. So, ito, heater talaga siya. Like, literally. Like, tignan nyo, oh. Tinry ko eh. Warm lang nakalagay, oh. Walang other, walang magagawa eh. Yun na yun. Yun yung pinakamababa, guys. So, hindi natin siya mako-convert into aircon. So, sabi ko, okay, since meron naman tayong ganito, ang gagawin ko na lang is gaganyan ko na lang to. Isasara ko na lang yan. Itong pinaka-screen na yan, pero nakabukas siya. Hindi naman maingay sa labas.
para pumasok yung lamig. Hindi ko talaga guys kaya matulog na tayo ay walang lamig na pumapasok. Buti na lang, mababa dito ang ang mababa ang tawag doon, temperature, 3 degrees Celsius. Lalamig pa yan mamayang gabi for sure. So, matutulog tayo na nakaganyan. Patayin natin yung aircon. Ay, yung heater. And guys, it's already evening. Kumain na muna tayo ng dinner para dire-diretso na at makapagpahinga na tayo. Okay, so mag-second floor na muna tayo. Check natin kung ano yung itsura ng fitness center nila and Coin Laundry. So, okay. Ito yung swimming pool and Coin Laundry. Ito yung fitness center. Ito siya. Andito yung Coin Laundry. Ah, nice. Walang gumagamit ng Coin Laundry dito ngayon. So, vending machine. Detergent vending machine. Okay, so 501. Isang peraso. Ayan siya. And, yung washing machine ito. Tapos drying machine ito. So, basically, 2,000 Korean won yung washing machine, yung pang-wash. Tapos, 3,000 naman to. Ito yung instructions. At least, nakasulat na din siya in English. Tapos, if ever, please visit the front desk on the first floor for bill and coin exchange na lang. Ah, dito ilalagay. O, bleach, softener, detergent, ganyan. So, gusto ko may softener eh. Try tayo mag-check sa mga olive yung kung merong ganun. Ito yung swimming pool? Ito ba? Ah, ito yung pool. Pero sarado? Dito ba? Dito yung pool? Grabe, walang katao-tao sa side na to ngayon. Ah, may oras! Fitness Center and Coin Laundry. 0630 to 2200. Ito guys yung reception. So, merong shortcut dito according kay Naver Maps. Sa side na to, dito tayo lumabas. Paano siya? Push. Push the button. Yan. Welcome, Jeju! We're here! Grabe, gusto ko yung parang ang lungkot ng kapaligiran dito ngayong gabi. Malapit na lang tayo guys kumain. And actually, may nakita akong mga restaurants na malapit na fast food. Pero, I have decided na wag na muna tayo sa ganun. Sa mga Korean restaurants na muna tayo. Para matikman talaga natin ang kanilang produkto at pinagmamalaki. Ito pinuntahan namin to nila Hazel before eh. Pero nagsara siya. So ngayon, puntahan natin. Di pa naman siya sarado, bukas pa. Ang tanong, pwede kaya dito ang solo traveler? Let's check. Mukhang pwede naman. Yan. Tanong tayo. Kung may available na isa. Sana merong one. Good for 1 packs. Guys, wala. Abort Nation, lumabas tayo. Kasi dito sa Korea, I know this rule na minimum order na good for 2 packs yung kakainin. So, nag-check ako kung ano yung pinaka-minimum na amount na pwede nating bayaran. Alam niyo kung magkano? 66,000 won. So, in single eating. So, 2,600 pesos. Sabi ko, kung gustuhin ko man na dito tayo kumain sa restaurant na to, ilalagay ko dito sa baba kung saan kayo pupunta if ever kung gusto nyo. Kaya lang minimum of 2 packs. Ayoko guys, gumastos ng 2,600. Masyado siyang mahal. Sa mga ibang pagkain na lang natin siya ilaan. Nakakatuwa naman yung pangalan ng hotel na to. Tingnan nyo Para namang napakasimple naman. Check-in hotel. Saan ka mag-check-in? Sa check-in hotel. Ganun lang. Ito mukhang traditional din yung pagkain dito. Mga soup, porridge, rockfish, kimchi. Kasi dito guys, seafood talaga ang sikat eh. Grilled fish. Wag muna tayo dyan. Maghanap tayo ng iba pang makakainan. Natingin natin ay talagang swak na swak sa atin. Ganun. Ay nakakatawa. May kakao bike sila dito. Wait, pipicturean ka para maalala ko mag-install tayo. Mag-try tayong magganyan na one of these days. Tutuloy na talaga natin yan kasi guys, alam nyo, sa nung mga nakakaraang ganap natin, kaya hindi tayo natutuloy dahil, kulang tayo sa time. Ngayon kasi talagang chill to. Chill Jeju itinerary, chill Jeju trip with 1 day tour. Magtutour lang tayo ng 1 day, tapos the rest puro chill siya. Ay, ito rolled omelette, fried rice, clam soup. Parang okay to. Kaya lang kasi, di ba parang ang lungkot mag-isa lang tayo?
Yun ang naano ko, masyado ko nahihiya kasi mga group yung mga nandito. Kasi alam niyo, if ever, yung sa mga ganitong klaseng aspeto ha, medyo nahihiya ako kumain kapag super daming group yung magkakasama sa ibang table. Pero kapag kasi kunyari, pupunta ng Japan, ganyan, or what, it's giving. Yun kasi ano eh, parang mundo niya, puro mga pang-introvert, pang mga tahimik. Pero dito kasi ang daming tao talaga, nahihiya ako. Pero sige, meron namang ano eh. Parang gusto ko to, seafood and green onion pancake. Para kakaiba. Huwag muna tayo mga grilled pork belly, ganyan. Doon muna tayo sa medyo healthy-healthyhan. Fish cake soup ito. Sige, tara. Pwedeng ito, seafood and green onion pancake tapos fish cake soup. Para may soup na mainit, tapos meron tayong medyo fried naman. So dito siya guys nga pala. Ayan. Yeah. Ayan. Thank you. Yeah, one only. One. Thank you. Hello. Here? Okay. There? Okay. Thank you. Ayan guys. Isa lang. Tumanggap sila. Mabait sila. Sinundo tayo sa labas. Kahit hindi tayo nagpapapansin or what, sinundo tayo, opo. Mabait yung may-ari. Iba talagang puntos pagka mabait yung may-ari eh. Thank you. Kamsahamnida. Yan. Guys, ang bait ng may-ari dito. Like literally. Tingnan nyo to. Ang mura pa oh. 36,000 dito yung pork belly. Doon babayaran tayo ng 66,000. Isa lang. Pero hindi tayo yan. Mag-aano tayo. Oh, mura pa. Fish cake soup. Isang ganyan. Order tayo. Tulad ng sinabi ko sa inyo para kakaiba. Tapos, order tayo ng green and seafood and green onion pancake. Pero parang ang mahal eh. 20 plus 20 parang 40,000 din eh. Or mag fried rice muna tayo. Or seafood ramen saka ito. Teka. Ayusin ko na muna yung mind ko guys. Kukumpitin ko kung magkano. Kasi parang mahal pagka both yung gusto nating una yung o-orderin. Sige guys, ito na lang orderin natin. Isang seafood and green onion pancake plus seafood ramen. Huwag na muna tayo mag-rice. Oh, ito nga pala yung mga presyo dito. I-post nyo na lang para makita nyo. Tanananan. And this one. Tanananan. Diba? So guys, ayan, nakapag-decide na tayo. Ito itsura ng vibe dito. Papakita ko lang na mabilisan ha. Teka. Ito guys, si itsura. Ganyan siya. Siya yung may-ari na mabait na pinakikita ko sa inyo. Tanan. So, ang daming tao. Kamsahamnida. Grabe guys, tignan nyo. Ito yung ating food. Seafood ramyun. Ang anghang nito, itsura pa lang, opo. Tapos, ito siya. Ayan yung isang in-order natin. This one, natikman na natin to sa Busan. And mas gusto ko siya. Parang healthy-healthy kasi niya. Onion, na merong squid, na merong chili, ganyan. And this one naman, sabaw. Kasi mainit ngayon eh. So, gusto ko siya. Para ma-feel natin yung yung balance ng init sa katawan tapos lamig sa labas. Ito. Merong mga ganito. If ever you want. Tapos may pa-kimchi din. Though ayaw naman natin kimchi. Wait, pipicture ko pala muna. This is our food, guys. Ayan. Malapitan lang. Yay! Sige, yan na natin. Tikman na natin for the first time. Aba, this is our first meal here sa Jeju. Hindi siya ganong maanghang. Maanghang na. Sa second sip, maanghang na. Opo. Joke lang pala, hindi ganun ang Teka, lalagay ko dito para makita nyo. Ayan, ang pag-cut-cut sa mga ganyan. Gusto ko makikita nyo ano yung mga first bite na ang parang sumasagot sa lalamunan natin. Guntingin natin ganyan. Ang maganda dito, pag di natin naubos, again, take out. Hindi masamang mag-take out ng pagkain, guys. Tapos, ipa-microwave. Usually, sa mga restaurant sa hotel, walang problema dyan sa ganyan. Yan. So, tikman na natin siya. Ayan siya. Ito itsura. Sarap. Sarap ng green onion pancake. Ito itsura niya. So, i-rate ko siya ng 7 out of 10. 7.5 pala. Bakit mababa? Kasi ang ano niya, ang mantika ng slide.
Guys, binabawi ko na parang hindi makatarungan pala yung 7.5. Feeling ko 8. Kasi yung ano lang naman, mantika factor lang naman yung parang nagpababa sa kanya. Tapos I think ito yung ano niya, sauce. Dito sa sausaw. Tapos na tayo guys kumain and so far nabusog po tayo sa kinain natin here and okay naman po yung pagkain dito if ever kung gusto niyo i-try feel free to do so. Para siyang ano, what do you call this, hindi siya restaurant na talagang super fancy pero worth it na siyang i-try. Siya yung parang kapag ka kunyari may mga bazaar ba tawag doon or parang baratilyo, I forgot the right term, pero yung kapag ka merong event sa isang city, yung talagang parang tumatayo-tayo lang na ganyan yung mga mismo mga kainan. Itinatayo-tayo lang na parang limited time sa Pilipinas. Yung ganun yung vibe na binibigay nito. So pwede kayo dito kumain, okay? Tumatanggap sila ng card and tumatanggap din sila ng cash. Ang pinambayad natin is GCash. So, ang bumawas sa ating Gcash ay 1,278.77 pesos. Maghanap tayo dito ng Fabcon. Dito na lang sa Nice to See You. Kasi medyo malayo-layo yung yung olive yam. Parang wala guys, no? Parang wala silang binebentang Fabcon dito. Wala ba? Parang wala nga. Yung side na to. Okay, confirm. Wala talaga. Wala. Kaya na natin. Yun na lang yung bili natin. Tignan nyo, yung exit ng Nice to See You dito. Pagka sinwitch natin tong camera, ito na agad yung hotel whistle. Ganun lang. Ganun lang ka shortcut. Dito tayo dumaan sa likod ng hotel. Ayun guys, andito ngayon tayo ulit sa laundry area. Hindi tayo detergent. So, nagpapalit tayo ng pera. So, 501 price. Yan. Dito yung pera. So, bumili tayo ng dalawa. Basically, for washing to. Isa lang talaga yung advisable. Pero, gusto kong gawin siyang dalawa para mas mabango. Ganon. Pwedeng kahit isa lang at least. So, let's go. Ito na siya. Kaya coins, cannot use this newspaper man. So, guys, ayan. Nailagay ko na sa loob. And, sasara lang natin. Tapos, ito, ilalagay lang here. Pakita ko sa inyo malapitan. Ganyan tayo, guys, maglaba. Every time kapag mayroong mga ganitong klaseng laundry area, ay nire-utilize natin siya para sulit, di ba? Walang amoy. Wala siyang amoy. Ganito yung ayokong detergent. Nasanay ako kasi sa Pilipinas na may amoy siya, guys. Walang amoy ito. Ayoko pa naman ng ganito. Hindi ako masasatisfy, guys, sa laba. Kasi wala siyang amoy. Teka, one more. Walang amoy talaga. Okay lang, buti na lang may pabango tayo, di ba? Ganyan siya. Ito yung ginagawa natin. So, ayan, ang pagbabayad guys is, wait lang, ayan, dalawang 1,001 na bill. So, ilalagay natin. Ay, bakit ayaw? One more. Medyo maarte pala yung machine nila. Ayan. Isa pa. Ayan. So, meron mga instruction dito. May strong, standard, ganyan. So, ang ilalagay natin is yung strong. Ayan. 38 minutes siya. Then, press start. Ayan. 38 minutes. Mag-timer tayo. We're back na guys dito sa ating hotel room and ngayon share ko naman sa inyo kung magkano nyo possible makuha itong ating hotel room kung nagustuhan nyo siya. And guys, alam nyo makukuha nyo lang to sa halagang 3,028.8
80 pesos per night. So, yun po yung pinakamurang price na pwede nyo makuha to. Pero syempre, ano po yan, depende yan sa travel dates nyo kasi baka mamaya peak season kayo magpunta or baka mamaya naman ay mas mura pa. Okay? Depende kapag ka nagsisale. And ito po yung room natin. 2 bed siya. Pinili ko kasi ang plano ko dito talaga sa trip natin ay mix of chill and magto-tour and mimilimin ng mga anik-anik ganyan. So, kapag ka dumadating tayo sa tanghali, dito tayo matutulog. Tapos ito naman yung pang bed natin na talagang bagong ligo. So, dirty bed and bed for at our yung pagtulog talaga. And malaki yung room. Nagustuhan ko siya. Tapos, papakita ko sa inyo yung internet speed. Yung internet speed niya, super okay naman din. 35 Mbps. Hindi nga lang siya ganun kabilis like parang umaabot sa 100 Mbps. Pero okay na din siya if ever kung manonood kayo ng mga YouTube, videos, Netflix, ganyan, mag-upload, magda-download. Pero yung mga large files, it will take time. So, since tayo nag-upload at da-download tayo ng large files, medyo iiwan ko siyang overnight para makapag-send gano'n ng files sa ating editor. So, ngayon, ay aside from that, i-share ko sa inyo yung experience naman natin from there sa Gimpo International Airport going here. Super smooth. Wala akong masabi. 10 out of 10 ang experience natin sa Gimpo International Airport and with Korean Air. Wala pong sponsor dito. Talagang gusto ko lang i-share sa inyo na masaya ako sa naging experience natin sa Korean Air kasi number 1, natutuwa ako sa part na 10 kilos yung carry-on baggage allowance. Number 2 is super smooth talaga. Parang 5 minutes lang yung nangyari sa check-in counter and hanggang doon sa security check hanggang sa nakapasok tayo sa boarding gate or siguro 5 to 10 minutes. Hindi ko siya na-count pero ganun lang siya kabilis guys. Isipin nyo yun. So, napaparinig pa ako nung part na, di ba nakita niyo sa pinakaunang part is nag-brunch pa tayo with our friends. So, sabi ko, kailangan ko nang umalis. Hindi ako sanay na hindi nagpupunta ng 4 hours before sa airport. Pero guys, walang ganong katao-tao talaga doon sa Gimpo International Airport. Pero I highly suggest and I highly advise to you guys na magpunta pa rin kayo at least 3 hours before. Ewan ko lang, ako lang to, opinion ko lang to. Pwede kayo magpunta ng 1 hour before or 2 hours, pero ako talaga 3 hours ang gusto kong i-recommend sa inyo, okay? So, yun siya. Pagdating natin doon sa Jeju International Airport, super smooth lang din, kinuha lang yung maleta, and pwede kayong mag-taxi, mag-public bus, at mag-Uber, and mag-private transfer. So, yung Uber, nire-recommend ko siya sa inyo because of, parang for me kasi, medyo same lang naman yung taxi, Uber, and also yung private airport transfer. Because sa private airport transfer, parang mape-pressure ka, mamamadali ka eh. Pero kung gusto mo na talagang may sasalubong sa inyo, yun yung the best. Yun parang may nakalagay dyan, kunyari, Paul Ivan de Guzman, na naka-placard na ganyan. Yun talaga yung option na the best. Pero kung gusto niyo yung tipong iikot muna kayo sa arrivals hall, and kung ano pa man ang gagawin nyo, mas maire-recommend ko na mag-Uber na lang kayo or taxi. Kasi, para mas freely kayo makagalaw. Tapos kapag katapos na yung gagawin nyo, nakapag-withdraw na kayo, nakapag-toilet na kayo for example, nakakain na kayo, or nakacheck kayo ng mga Olive Young products doon, and Jeju products, pwede na kayong mag-book or kumuha ng taxi. But, kung ang option naman is taxi at Uber, para mas marirecommend ko sa inyo, mag-Uber. Mag-install lang kayo ng Uber app sa cellphone nyo, connect nyo lang yung credit card nyo. Sa akin personally, ang nakakonect sa atin is ang ating GCash card. And ang binayaran natin is parang 300 plus. Dapat 200 plus lang, pero nagbago siya along the way. So, at least, mura pa din siya and convenient din siya for us. Tumatanggap din sila ng T-money. So, sa check-in part naman dito, parang nakita nyo naman kanina, walang katao-tao dito sa Jeju. Siguro dahil winter, baka ayaw nila ng winter. Pero, yun ang ating experience so far. Nagustuhan ko siya, yes. And I'm so happy na nakabalik tayo dito sa Jeju. Kasi kung naaalala nyo or nakakapanood kayo ng mga live sessions natin sa YouTube is sinasabi ko lagi na kapag meron tayong napuntahang lugar, is babalikan natin yan ng solo. Kasi naalala nyo before nagpunta tayo dito kasama si Maki and Hazel, panoorin nyo po yung playlist ng South Korea na yun. Ilalagay ko dito. Yan. And doon sa playlist na yon, nagpunta tayo ng Seoul, of course, and also Jeju. Pero may kasama tayo that time. Ngayon naman is yung parang mas in-depth na mga words, mga explanations na sasabihin ko kasi minsan nahihiya ako talaga mag-vlog ganun pag kami kasama tayo. But don't get me wrong, I love traveling with friends, with family, pero iba yung level kapag solo travel tayo. Lagi yan. And I know na o-observe nyo din yan. So, yan. Ngayon, tatapusin ko na yung vlog na to. Magpapahinga na tayo. And
kukunin ko na lang yung nilalaban at nalaban. Wow. Lahat ng tense, past tense, future tense, ganyan, present tense, sinabi na natin. So yung nilalaban natin doon kukunin ko and pupuntahan ko na muna siya. Tapos, di ko na sa inyo papakita kasi kukunin ko lang naman yun. And abangan nyo na lang ang mga susunod dating vlog dito sa Jeju dahil second part pa lang na ng Seoul, South Korea, ay ng South Korea trip natin kasi may pa tayong Busan. Okay? Again, maraming salamat po. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo dahil happy 88,000 subscribers! And kung hindi pa kayo naka-follow sa mga ibang social media platforms natin, feel free to do so dahil may mga ina-upload ako doon na exclusively lang for Facebook, exclusively lang for Instagram, and TikTok. So, ayan guys, follow niyo po ako. Ito po ang ating username sa Instagram. Ayan, @PaulIvanDG. Ayan, happy 51,000 followers dyan. And also, syempre, sa Facebook, meron din tayo. Ayan, happy 142,000 followers dyan. Thank you guys so much. Ivan Digas po. So, yun lang. Thanks!